Hindi raw standard na coaching style ang maring dahilan sa pagkalunod ng dalawang Ateneo athletes sa kanilang training camp sa Aurora Province. Ayon po yan sa Philippine Sports Commission. Sa panig naman ng Aurora Police, lumalabas na hindi raw nagkulang sa paalala ang pamunuan ng resort sa kung saan lamang dapat mamalagi ang nasabing team. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Boy guys, see you next month. Inilabas na ang resulta ng medico-legal ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia. Asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ni Baterbonia ayon sa Aurora Police Provincial Office. Bigla po silang nahila sa mas malayo na parte ng dagat at hindi na po sila nakita. So nagkaroon po agad ng paghahanap after several minutes bago po sila nakita. Nauna nang kinumpirma ng Aurora Police na 4 ang napaulat na tinangay ng alon sa nasabing team building activity. Nasawi sina Baterbonia at ang Nigerian na kapwa niya student-athlete na si Divine Adili. Tumagal ng higit kalahating oras bago nahanap ang mga biktima 5 dipa ang layo mula sa dalampasigan. Ayon sa salaysay ng 2 pang muntikang malunod, nakalinya silang lumusong pero nakabalik agad ang iba sa pampa. Nilinaw din ng Aurora Police na walang nakitang pasa sa katawan ni Baterbonia at Adili. Base sa salaysay ng pamunuan ng resort kung saan ginanap ang training, nangyari raw ang insidente sa bahagi ng dagat 300 metro ang layo mula sa resort. Hindi raw nagkulang sa paalala ang resort. Concept po ng resort owner na safe po sa harap nila at doon po yung lifeguard nila. Yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto ng bagay po silang humingi po sila na huwag silang pakialam sa gawin nila activity. Sa stakeholders meeting na pinangunahan ng Philippine Sports Commission, nilinaw ng PSC at UAAP na hindi standard ang ginawang coaching style ni Blue Eagles coach Tab Baldwin. Definitely, hindi po yan standard. Definitely, wala po yan sa policy ng Philippine Sports Commission and I'm sure wala sa policy yan ng UAAP, wala yan sa policy ng Palarong Pambansa, wala po sa policy yan ng kahit sinong NSA. That is maybe the philosophy of a program that is in place. That is their style. Sumentro rin ang meeting sa pagbuo ng mga konkretong aksyon at pagbabago sa sistema ng sports sa Pilipinas, kabilang ang pananagutan ng mga coach at pagpapatupad ng mas mahigpit na mga pamantayan sa kaligtasan at pagtugon sa emergency. Coaches wield tremendous influence over the lives and development of athletes. We will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Magbibigay naman ng tig 250,000 pesos ang PSC sa pamilya ni Baterbonia at Adili. Hindi pa malinaw kung sasali sa upcoming season 89 ng UAAP ang Ateneo Blue Eagles matapos ang insidente. Nasa Ateneo, ika nga ang bola maging sa usapin ng sanctions na posibleng ipataw kay Coach Baldwin ayon sa UAAP. We have to go where the evidence leads. So wala pa kasi pati yung preventive suspension may mga purpose. It's not actually a penalty. It's not a sanction. It is a preventive measure, no, to destroy administratively is to para wag maapektuhan yung witnesses or to destroy evidence. Hindi pa naglalabas ng pahayag si Coach Tab sa nangyari. Ayon sa Aurora Police, wala pang sinumpaang salaysay ang teammates ni Baterbonia at Adili. Tanging coaching staff pa lang daw ng koponan ang nakapagbigay ng joint sworn statement. Inatasan naman ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.